Pinasasalamatan ko ang Panginoon dahil palagi niya kami iniingatan, buong pamilya ko. Bagamat maraming mga nangyayari hindi maganda, subalit salamat sapagkat na binibigyan pa rin kami ng pagkakataon o karapatan na kami ay magsama-sama na nasa mabuting kalagayan. At akin pong inirequest na kasama sa dalangin ang kapatid ko. Nasunugan sila doon sa Cebu. Iyak na iyak ang kapatid ko. Dahil pangalawang pagkakataon na ito na sila ay nasunugan at ngayon talagang walang nakakaligtas sa kanilang kahit ano. May sakit pa yung isang kapatid na siyang nag-alaga, yung na-stroke kong kapatid. Kaya ako ay hinihingan sana niya kung may doon para magbigay ng support, pero wala din naman akong magawa dahil wala akong pagpapalulipad. Alam mo naman, kapos din ang pabili ng ticket para makauwi doon. Kaya inihiling ko na lang na kahit sa panalangin man lang, isama natin sila sa dalangin na alipin sila ng banal na espiritu na maibsan ang kanilang kalungkutan at tulungan din sa kanilang mga pangangailangan. Yun ang hikahingan. Ang kapatid ko si Carmen at ang kapatid ko naman may sakit ay si Aurito. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil na nagpauti sa akin yung aking manugang dahil akala ko hindi siya maahal sa hindi pumasok sa kanyang puso yung sinasabi sa kanya na kasulatan buti na ano nila Brother Pascual, Brother Dan nagbago rin ang kanyang isip. Kaya nagpapasalamat ako sa kanila dahil na tanggap ko yung manugang ko yung aral na galing sa Panginoon Diyos. Pasalamat. Magpapasalamat din po ako sa mga pagpapalang ng Panginoon na pinagkaloob sa amin, sa aming pamilya. At pasalamatan din natin ang Panginoon na sa loob ng 2 linggo na pangangaral ng pastor sa ating iglesia, na meron tayong na binigyan at pabautismuhan na labing isa ng kapatid at tumanggap sa Panginoon sa pamamagitan ng bautismo. At isama po natin ang ating mga bagong pinyagan sa ating mga panalangin na sila po ay maging matatag sana sa pananampalataya kahit po na mayroon po mga pagsulong na minamarang sa at ganoon din mga kapatid, isama natin sa panalangin mga kapag-anak ng aking kasamahan sa eskwelahan. Butit siya po siya ay namatay siya last Thursday, kung nakaraang Thursday, dahil sa hika ang kanyang mga anak ay talagang nalulungkot. 30 years old lamang ang aking butit siya, pero binawian siya ng buhay noong Wednesday ng gabi. Hindi pa ako nakakadalaw doon. At malungkot na malungkot ang kanilang pamilya pati sa mga testimony ng mga nakadalaw doon ng mga kasama sa eskwelahan. So pag-pray sana natin mga kapatid na sa kabila ng mga nararanasan ay huwag silang mawawalan ng pananampalataya sa Panginoon at
nilisan sila ng patata sa kanilang pagkakas. Magandang gabi po sa kasama kong Seventh-day Adventist Church. Ako po yung papasalamat sa nakaraang pag-aaral namin dito ng dalawang linggong seminar about sa salita ng Diyos. Nagpapasalamat po ako sa mga guro ng mga nagbigay ng mabuting aral sa mga katulad ko na hindi pa nakakalam ang mga bagay na kanilang nalaman. Ako'y nagpapasalamat at nadagdagan at nagliliwanag ang mga bagay na hindi ko na narating na kaalaman na kailang nakuha sa kanilang pag-aaral. Kasi po maganda po ang mag-aaral sa salita ng Diyos. Ito po kasi buhay. Kaya nagiging masigla po ko at saka yung katawan ko po, nakikilos ko ayon sa salita na pinapahayag ng mga guro sa aming mga naririnig at sinusulat. Kaya sobra-sobra po ang aming pasasalamat at nadagdagan ng aking kaalaman. At ganun din po sa mga kamiyembro dito na nagbibigay po sa akin ng suporta na may makabalik ulit sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo na nakaligtaan ko na ako'y napasama sa mga iba-ibang mga pananampalataya. Pero mas kabisado kasi ang Holy Bible kumpara sa mga ibang aklat. Kasi dito po kasi ako nag-aral ng matagal sa Baguio. So, nais ko pong ma-refresh ulit lahat yung aking mga pinag-aralan. Naway lahat tayo magsuportahan sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Huwag natin kaligtaan, miski mga padamdam, kundi o pananong ay dapat natin madama yun. Dahil yun ang kanya sinabi na lahat ay maglalaman ang kanyang salita at mga kundi, mga banta sa kanyang mga salita ay hindi mawawala. Mahalaga po yun. Maraming salamat sa mga guro di sa Seventh-day Adventist. Meron pa po, kapatid, si Sister Bucal. Good evening po, mga kapatid. Happy midday po. Pag-pray ko lang po yung dati ko si brother ko. Dahil sana po, apply na po siya ng trabaho, matanggap yung mga requirements niya. Tsaka po, sa nilalapit na board exam, sana po makakasama. Ilang po. Hello, gandang gabi po sa inyo lahat. Christmas prayer po para sa anak ko, si Brindani Butal. Ika-apat na niyang chemo ngayon this week. Sana po walang side effect nangyari sa chemo niya. Kasi yung last chemo niya, kumakapit yung katawan niya, tapos mula yung mukha niya, yung kamay niya. Sana po ika-apat yun, wala sana yung side effect. Tsaka si Marvin, si Lisa, si Sabina, si Michi, si Bongbong, sana magkaroon sila. Saka sana magpatuloy
next week mag-laboratory ako. Sana walang diferensya yung laboratory ko yung bis. Ito lang po ninyo. Yan. Sino pa po? Atin po ngayon panalangin mga kapatid ko yung isa nating kapatid, siya po ay may problema sa hindi pa niya nakukuha ang commission niya po sa dati niyang trabaho. Atin po ipanalangin na nawa ito po ay matanggap na niya. Mga kapatid, pakisama po natin sa dalangin yung ako ni Pastor Andres. Makalimutan ko yung name niya. Baby Andres na lang. Kasi baby pa yon pero yung bata lagi nagsisisure. So hindi matukoy kung ano yung diferensya sa bata. Although in-MRI na siya in everyday na exam. Hindi talaga makita. So in and out of hospital yung baby isama po natin sa dalangin. Adventist din ang both parents niya. Nakalimutan ka niya. Ano ba? Anniversary. Opo, sa anniversary natin, sayang hindi ko po mawibigay sa anniversary. Dalangin po natin yung ating mga bisita. Actually, AY lang ang darating yung bisita eh. Nakausap ko. So sa AY lang sila makakarating. Dalangin natin na tayo lahat ay maging masaya at makapunta sa ating bahay-sambahan sa Saturday. At si Pastor Bontilang. Okay. Yan. Brother JB, mayroong mga kahilingan? Tumayo na kasi kanina eh. Sino po mga kapatid ko? Kung wala na po, atin na lang po sisama ang ating mga pansariling kahilingan. At pasasalamat sa Panginoon. At tayo po ay manalangin ang dalawahan po.